Bilang isang mandirigma sa klase ng araw at buwan, ang mga pandaman ni Dexter ay libo-libong beses na mas matalas kaysa sa isang ordinaryong tao. Kaya, nakakarinig siya ng mga tunog na hindi napapansin ng karaniwang individual. Taglit na nakinig ng mabuti si Dexter at agad na nagalit. May naglalaro ng poker sa operating room. The Asterisk man ito. Walang pag-aalinlangan. Tinipa ni Dexter ang pinto at nagmamadaling pumasok. Nang makita ang mga kilos ni Dexter, agad na namutla sa takot sina Daniel at Lacey. Nasa ospital kami, at ginagamot agad ng mga doktor sina Missy at Hannah. Masyadong walang ingat ang kinikilos ni Dexter. Gayunpaman, mabilis na nabawi ng dalawa ang kanilang kalmado. Si Dexter ay hindi isang walang ingat na tao. For sure, may dahilan siya kung bakit niya ginawa iyon. Pagkatapos, mabilis na sumunod ang dalawa. Habang naglalakad sina Lacey at Daniel sa operating room. Ang eksena sa harap nila ay lubos na natulala. Mga walang hiya. Hindi ginagamot ng mga doktor sina Missy at Hannah sa loob ng operating room. Sa halip, nagtipon sila upang maglaro ng poker. Hindi man lang sila naka-scrub suit. Puro casual na damit. At parang walang pakialam kung mahawan nila sina Missy at Hannah. Nawala ng malay sina Missy at Hannah at nakahiga sa hospital bed. Nakakaawa sa kanilang pag-iisa. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na pumapasok, ang mga doktor ay mabilis na tumayo at pinagalitan. Lumabas ka, ito ay isang operating room. Hindi isang lugar na maaari mong puntahan ayon sa gusto mo. Bilang tugon, nagngangalit si Lacey sa galit. So alam mo bang operating room ito? Ito ba ay isang lugar para sa iyo upang maglaro ng poker? Kayong lahat ay isang kahihiyan sa medikal na propesyon. Lubos na hindi karapat dapat na magsuot ng mga puting Amerikana na ito. Scram! Walang awa na sagot ng isang doktor. How dare you insult us? Ang dalawang pasyenteng ito ay maghihintay para sa kanilang pagkamatay. Galit na galit si Daniel. Kumuha siya ng dumi sa malapit at sinisingil sa grupo ng mga doktor. Hintayin ang kanilang pagkamatay. Kung mamatay sila, papatayin ko kayong lahat. Ikaw ay grupo ng mga walang kabuluhan. Ngayon, wawakasan ko kayong lahat. Nagmura ang doktor. Tandang tanga. Hiningi mo. Maghintay lang. Tumatawag ako ng pulis ngayon. Maghanda ka sa kulungan. Nang marinig iyon, tiningnan ni Dexter ang Soul Wolf. Sa isang mabilis na paggalaw. Sumugod si Soul Wolf sa tabi ng doktor. Magsisimula pa lang makipag-away ang mga doktor kay Daniel. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang madilim na anino ang sumilay sa kanilang mga mata. Kasunod nito, nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga katawan at pinalipad pabalik. Matapos ang isang sagupaan ng kaguluhan, lahat sila ay nasugatan ng husto. Ang kanilang mga hiyawan ng paghihirap ay walang katapusang umaalingaw-ngaw. Goodness! Anong nangyayari? Ano ang tumama sa akin? May nabanggabang sasakyan dito. Ang daming kalokohan. Ito ay isang tao, hindi isang kotse. Tingnan mo. Ang tingin ng grupo ng mga doktor ay nahulog kay Soul Wolf. Lumakad papunta sa kanila si Soul Wolf na may mapanlinlang na tingin. Mamamatay kayong lahat sa pag-insulto kay Mr. Cruz. Ang kanyang nakamamatay na titig ay napakatindi na nagbigay ito ng masamang aura. Na nagdulot ng takot sa mga puso ng grupo ng mga doktor. Sa sandaling iyon, naramdaman nila na parang ang mga mata ng kamatayan sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman nila na parang ang mga mata ng kamatayan sa kanila. Swoosh! 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 Dalawa pang figure ang sumugod mula sa bintana. Lumuhod sa harap ni Dexter. 32 nanograms Nightingale Squad. Nag-uulat kay Boss. 33 of Nightingale Squad. Reporting to Boss. Bahagyang tumango si Dexter sa kanila. Dalhin mo ang mga doktor na ito para tanungin. Kailangan nating malaman kung sino ang eksaktong nag-utos sa kanila na puntiryahin si MS. Cruz. 32 at 33 ay agad na iniangat ang kanilang mga ulo. Naiintindihan. Sandali. Biglang sinabi ng Killer Wolf. 33. Tanggalin mo ang iyong maskara. Hayaan mo akong tingnan ka. Paumanhin.
Hindi ko matatanggal ang aking maskara nang walang pahintulot ni Boss. 33 ay umiling. Tumingin si Killer Wolf kay Dexter at sinabing, Dexter, mukhang pamilyar ang lalaking ito. Hilingin sa kanya na tanggalin ang kanyang maskara para makita ko ang kanyang mukha. Tumango si Dexter kay 33. Tinenyasan siyang gawin ang sinabi ng Killer Wolf. Kaya naman, tinanggal ng 33 ang kanyang maskara. Nang makita ang kanyang mukha, ang Killer Wolf ay biglang sumugod, na may isang suntok sa kanyang dibdib. Holy shitty. 4. Ikaw pala. Buhay ka pa. Akala ko ikaw. The asterisk man. Bakit hindi ka nag-message sa amin kung buhay ka? I've been miss you like crazy all these years. Tumugod din ang Soul Wolf. Matamang nakatitig kay 33. The asterisk man it. Ikaw talaga apat. Tanga ka. Bakit hindi ka mamatay? Kung hindi mo ipaliwanag sa amin ng malinaw ang sarili mo ngayon. I swear I'll end your life. Ang taong tinukoy nila bilang apat ay si Snow Wolf, na nasa ika-4 na pwesto sa Alpha Suicide Squad. Noong araw, nang pinamunuan ni Great Marshal ang Alpha Suicide Squad upang sakupin ang 8 bansa. Pinasabog ni Snow Wolf ang punong tanggapan ng kaaway. Kilala niyang isinakripisyo ang sarili sa proseso. Ang pagkamatay ni Snow Wolf ay isang mapangwasak na pagkawala para sa Alpha Suicide Squad. Lalo na para sa Soul Wolf at Killer Wolf dahil ibinahagi nila ang pinakamatibay na bono sa Snow Wolf. Isang misteryo kung paano nila nalampasan ang mga araw na iyon. Ngayon, nakatayo si Snow Wolf sa kanilang harapan. Buhay at maayos. All these years, nawala siya ng walang bakas. Kahit sino ay magagalit tungkol dito. Bahagyang nakonsensya si Snow Wolf. Well, hehe, member na ako ng Nightingale Squad. Tinabi ni Dexter na hindi natin dapat ibunyag ang ating pag-iral. Kahit sa kamatayan. Kaya, SR. Nagmura si Soul Wolf. Itigil mo na ang paggamit kay Dexter para takutin ako. Kahit na kailangan mong ilihim ang iyong pagkakakilanlan. At least bigyan mo ako ng hint na buhay ka pa. Kailangan mo lang tiyakin na hindi mo ihahayag ang iyong pagkakakilanlan bilang Nightingale. Nagmamadaling paliwanag ni Snow Wolf. Naisip kong sabihin sa iyo na buhay ako ng higit sa isang beses. Ngunit paulit-ulit akong pinagbawalan ni Dexter na ibunyag na buhay pa ako. Na nagbabantang lagyan ako ng isang taksil sa Eurasia kung gagawin ko. Sobra-sobra na iyon para mahawakan ko. Nang marinig iyon, malamig na tumingin kay Dexter ang Soul Wolf at Killer Wolf. Dexter, bakit hindi mo hayaang sabihin sa amin ni Four na buhay siya? Sabi ni Dexter, hindi ba obvious? Pinasabog ng 4 ang Military Command Center ng ating kalaban. At maging ang Commander-in-Chief ay namatay. Ito ay isang pangunahing bawal sa digmaan. Ang kaaway na bansa ay lubusang nagalit at gustong lumaban ng walang awa. Kapag nakipagdigma ang dalawang bansa, magdurusa ang mga sibilyan kahit sino ang manalo o matalo. Pagpapatuloy niya, so, I announced to the world na 4 din ang napatay sa pambobomba sa Military Command Center. Noon lamang humupa ang galit ng kaaway, na nag-iwas sa pagsiklab ng isang malaking digmaan. Kung matuklasan ng kalaban na bansa na buhay pa ang pangunahing salarin. Hindi may iwasang maganap ang panibagong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Eurasia ay nasa isang mahalagang panahon ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Talagang hindi natin kayang magkaroon ng digmaan na sumiklab ngayon. Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay biglang natauhan. Pagkatapos, inilibot ni Soul Wolf ang kanyang mga mata kay Snow Wolf. Kasalanan mo ang lahat. Bakit mo pinasabog ang kanilang Military Command Center? Noong panahong iyon, ang dalawang bansa ay nasa negosasyon pa at hindi pa opisyal na nagdedeklare ng digmaan. Ngunit pumunta ka at binomba ang kanilang Military Command Center. Ano ang natitira upang makipag-ayos? Awkward na paliwanag ni Snow Wolf. Wala akong planong pasabugan ang Military Command Center noon. Sumusunod lang ako sa utos ni Dexter. Sumingit para magnakaw ng ilang katalinuhan. Pero hindi ko inaasahan na gagamitin nila ang litrato ni Dexter bilang target sa shooting practice. Kaya, pinasabog ko ang punong tanggapan sa sobrang galit. Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay hindi nakapagsalita.
Kaya binomba mo ang military command center nila dahil lang ginamit nila ang litrato ni Dexter. Napakahusay. Nakuha mo na. Kaya binomba mo ang military command center nila dahil lang ginamit nila ang litrato ni Dexter. Napakahusay. Nakuha mo na. Sabi ni Dexter. Enough. Huwag na nating isipin ang nakaraan sa ngayon. Kailangan muna nating alamin kung sino talaga ang nagpawala ng pakiramdam ng sangkatauhan sa mga doktor na iyon. Naiintindihan. Mabilis na kinaladkad ng Nightingale Squad ang mga doktor. Sa sandaling itinaas ng mga doktor ang kanilang mga boses. Agad silang nawalan ng malay. Nahumantong sa mga natitirang mga doktor. Na hindi nawalan ng malay. Sa sobrang takot na magbitaw ng isang salita. Napaluha si Lacey na hawak ng isang kamay ang ina at ang isa naman ay si Missy. Nay, Missy, pasensya na po. I'm not a good daughter. Nor am I a good mother. I'm sorry. Mabilis na pagtitiwala ni Dexter sa kanya. Lacey, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako. Pagkatapos, tinimulan niyang suriin ang kanilang mga sugat. Nakabutihang palad. Hinimitay lamang si Missy dahil sa mataas na lagnat. Habang si Hannah ay nahimitay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Na naging sanhi ng kanyang katawan na nanghina. Gayunpaman, hindi sila malubhang nasugatan. Nag-detox muna si Dexter at binawasan ang lagnat ni Missy. Pagkatapos ay nag-ayos ng isang tao na magbigay ng IV drip kay Hannah. Mabilis na umayos ang kalagayan ng dalawa kasunod nyon. Unti-unting tumahimik ang paghinga ni Missy. Bumalik sa normal ang kanyang kutis. At nakatulog siya ng mapayapa. Matapos makabawi ng kaunting lakas. Unti-unting nagising si Hannah. Ang una niyang ginawa pagkagising niya ay ang pagpupumiglas ng walang patutunguhan. Missy, bilasan mo. Missy, mabilis na panatag ni Lacey. Ma, wala pong dapat ipag-alala. Mas okay na si Missy ngayon. Huwag kang mag-alala. Ha? Nang marinig ang boses ng kanyang anak. Mabilis na binuksan ni Hannah ang kanyang mga mata. Nang mapagtantong si Lacey iyon. Agad na tumulo ang mga luha ni Hannah. Lacey, ikaw pala. Ikaw talaga yan. Oh, Lacey, na-miss kita ng husto. Lacey, ang payat mo na. Marami ka na sigurong pinagdaanan, di ba? Nagsimula na ring tumulo ang luha ni Lacey. Ma. Okay lang ako. Nahirapan ka siguro. Sumulyap si Dexter kay Daniel at sinabing, Pare, sumama ka sa akin. Bibihisan ko ang sugat mo. Mabilis na tiniyak ni Daniel. Okay lang ako. Ayos lang talaga ako. Dad, hindi naman issue ang injury. I'm afraid of infection. Sabi ni Dexter. Nakita ni Daniel na parang may gustong sabihin si Dexter sa kanya ng privado kaya naman mabilis itong tumango. Sige. Pagkatapos, dinala ni Dexter si Daniel sa treatment room. Tinulungan siyang linisin ang kanyang mga sugat at bendahe ang mga iyon. Pare, parang may pinupuntirya ka at ang pamilya. Alam mo ba kung sino ang may pukana ng lahat ng ito? Napakamot ng ulo si Daniel bilang tugon. Oo, sino ito? Mabilis na tanong ni Dexter. Gayunpaman, nag-alinlangan si Daniel. Bumunot siya ng sigarilyo. Inabot kay Dexter. At nagsindi ng isa para sa sarili. Pagkatapos, huminga siya ng malalim na usok at sinabing, Dexter, may isang bagay na hindi ko siguradong dapat kong sabihin sa iyo. Tinabi ni Dexter. Tay, huwag mag-atubiling sabihin ang anumang gusto mo. Dexter, naniniwala ako na ang pangunahing salarin ay ang bagong Great Marshal. Sabi ni Daniel. Ipinagpatuloy niya. Maaaring hindi ko maintindihan ang martial arts. Ngunit sa Eurasia, ang sabi-sabi ay ang mga kakayahan ng bagong Great Marshal ay higit sa iyo. Sa tingin ko, mas mabuting maghanap tayo ng tahimik na lugar para mamuhay ng tahimik. Tulad ng para sa titulong ito ng Great Marshal. Maaari rin nating gawin kung wala ito. Nag-aalala si Daniel na baka hindi kapareha ni Dexter ang bagong Great Marshal. Kaya pinayuhan niya si Dexter na manirahan sa pag-iisa. Tumingin si Dexter kay Daniel ng may tame time na ekspresyon. Nagtanong, Tay, nakikita mo ba ako bilang isang materialistikong tao na nagmamalasakit sa katanyagan at kayamanan?
Umiling si Daniel. Siyempre hindi. Sabi ni Dexter. Tama. Ang aking pakikipaglaban sa bagong Great Marshal ay hindi para sa kanyang titulo kundi para sa kapakanan ng Eurasia at kapayapaan sa mundo. May mga bagay na hindi ko masabi sa'yo. At kahit gawin ko, hindi mo maiintindihan. Sa madaling salita, ang bagong Great Marshal ay labis na pag-alit sa Eurasia. Hanggang sa puntong posibleng sirain niya ang Eurasia. Kaya naman, hindi ako papayag na magtagumpay ang kanyang mga pukana. Noon, inakala ni Dexter na ang bagong Great Marshal ay maaaring may kaugnayan kay Thies. Noon, inakala ni Dexter na ang bagong Great Marshal ay maaaring may kaugnayan kay Thies. Si Thies ay magalit hindi lamang sa Eurasia kundi sa buong sangkatauhan. Ang pagkakaroon ng bagong Great Marshal na namumuno sa Eurasia ay katulad ng isang ticking time bomb. Matapos marinig ang lahat, biglang natauhan si Daniel. Sige, naging mababaw ako. Tinusuportahan ko lahat ng desisyon mo. Salamat, Tay. Pinutol ni Dexter ang kanyang sigarilyo. Tay, sabihin mo sa akin. Sino ba talaga ang pinupuntirya mo? Sabi ni Daniel. Kung hindi ako nagkakamali, si Zamora dapat yon. Ilang araw na ang nakalipas. Isang mayamang lalaki ang nagpakilalang si Zamora. Tinutukoy namin siya bilang G. Zamora. Tinabi niya sa amin na nakatingin siya kay Missy at gusto niyang ibenta namin si Missy sa kanya. Siyempre, hindi kami pumayag. Patuloy niya, pero tinakot niya kami. Nagbabala siya na kapag hindi kami pumayag na ibenta sa kanya si Missy, gagawin niyang imposibleng mabuhay kami rito. Nagbanta pa siya na kukunin niya ang buhay namin. Hindi namin ito sineseryoso. Ngunit sinong mag-aakala na gagawin niya ang isang bagay na lubos na kabalbalan? Nagngangalit si Dexter sa galit. That jerk. How dare he target Missy? Nililigawan niya si kamatayan. Tatay, pwede mo ba silang kontaken? O alam mo ba kung nasaan sila? Umiling si Daniel. Well, hindi ako sigurado. 2 beses pa lang namin siya nakilala. Napakamot ng ulo si Dexter. Dad, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala niyan. Puntahan natin sina Missy and Mom. Napigilan ni Hannah ang kanyang emosyon. At nakabantay silang dalawa sa tabi ni Missy. Pagtingin kay Missy na mahimbing na natutulog ay namumula ang mga mata ni Lacey. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi nang walang tigil. Nang makita niyang naghihirap ang kanyang anak, hindi na niya kinaya. Tinapik ni Dexter ang balikat ni Lacey. Sinabing, Lacey, you and Mom should stay here and take good care of Missy. Paalis na ako para maghanap ng tao. May kailangan akong hawakan. Tumanggo si Lacey bilang tugon. Dexter, ingat ka. Bahagyang ngumiti si Dexter. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Kasama ang Soul Wolf at Killer Wolf. Mabilis na naabutan ni Dexter ang 32 at 33 nanograms Nightingale Squad. Iginapos ng dalawa ang grupo ng mga doktor at iginapos sila sa isang puno. Ang mga doktor na ito ay may mga marka ng letigo sa kanilang mga katawan at mukha at puno ng dugo. Nakabusan ang kanilang mga bibig. Dahilan para hindi sila makasigaw sa kawalan ng pag-asa. Nang makitang dumating si Dexter, parehong 32 at 33 ay nagmamadaling lumuhod. Pagbati, Boss, tanong ni Dexter, may resulta ba ang interogasyon? Sino ang nag-utos sa kanila na gawin ito? Mabilis na sumagot si 33. Oo, tinabi nila na may nagmamay-ari ng ilegal na pagawaan ng dugo ang nagsabi sa kanila na gawin iyon. Illegal na pagawaan ng dugo. Nag-isip si Dexter. Ito ba ang may-ari ng lugar kung saan ipinagbibili ng mga biyenan ko ang kanilang dugo? Tumanggo si 33. Oo, nang marinig iyon. Naikuyom ni Dexter ang kanyang mga kamao. How dare they lay finger on Great Marshal's parents? Pero na, dapat makilala natin siya. Agad namang nag-ayos ng sasakyan si 32 at 33 para dalhin si Dexter sa iligal na pagawaan ng dugo. On their way, maingat na inilabas ni 33 ang phone niya at iniabot kay Dexter. Boss, ito ang ilang footages na nakita namin sa surveillance camera ng illegal blood factory.
Mangyaring tingnan. Agad na kinuha ni Dexter ang phone at sinimulang tingnan ito. Sa surveillance footage. Unang nakita si Hannah na magbebenta ng kanyang dugo. Gumalaw siya ng pamilyar, na nagpapahiwatig na hindi niya ito unang beses na ginawa iyon. Malubha ang pagtrato ng phlebotomist kay Hannah. Ano pat hinikayat siyang magbenta ng mas maraming dugo kaysa sa kayang tiisin ng kanyang katawan. Gayunpaman, pineto ni Hannah ang ideya, na ikinagalit ng phlebotomist, kaya, ang huli ay gumamit ng maraming puwersa kapag kumukuha ng dugo. Alam ni Dexter na si Hannah ay takot sa karayom at dugo. Bagamat hindi niya makita ang ekspresyon ni Hannah sa pamamagitan ng surveillance footage. Naisip ni Dexter kung gaano kasakit at kalungkutan ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Sa hindi inaasahan, ang phlebotomist ay hindi huminto sa pagdrawing ng dugo hanggang matapos ang 2 buong bag ng dugo ay nakuhanan. Noon pa man ay wala pang balak na huminto. Si Hannah naman, nahimiti na siya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Nanganganib ang buhay niya. Sa pagkakataong iyon, buti na lang at sumugod si Daniel kasama si Missy sa kanyang likuran. Ang eksena sa harap niya ay nagpagalit sa karaniwang banayad na ugali na si Daniel. Hindi na umimik pa, agad na kumilos si Daniel. Ang eksena sa harap niya ay nagpagalit sa karaniwang banayad na ugali na si Daniel. Hindi na umimik pa, agad na kumilos si Daniel. Gayunpaman, ang ilegal na paggawaan ng dugo ay may mga gang na sumusuporta sa kanila. Kaya, dumating ang 4 na matipunong lalaki. Ang pinakamatangkad at pinakamaskuladong lalaki ang nagpatamba kay Daniel sa mismong lugar. Bang! Nang makita ito, hindi na nakayanan ni Dexter. Dinurog niya ang telepono sa lugar. Ang mga shards ay lumilipad kung saan-saan. Ang mga hamak na ito ay dapat magbayad ng kanilang buhay. Bilasan mo. Huwag mo silang hayaang makatakas. 33 ang sumagot. Naiintindihan. Maingat na sinabi ni Soul Wolf. Dexter, mula sa surveillance footage na ito, masasabi kong tila sinasadya ng paggawaan ng ilegal na dugo ang iyong mga in-laws. Sa tingin mo ba ay may humihila sa likod ng mga aksyon ng ilegal na paggawaan ng dugo? Gaano man sila katapangan, hindi sila mangangahas na kumuha ng napakaraming dugo mula sa isang tao. Alam na alam nila na papatayin nito ang taong iyon. Tumango si Dexter. Yes, I'm pretty sure na may humihila sa likod ng mga eksena. At ang taong ito ay tinatawag na Zamora. Ang target niya ay si Missy. Sa pagkakataong ito, susundan ko ang baging para hanapin ang melon. Sa pamamagitan ng ilegal na paggawaan ng dugo, mahahanap ko ang taong iyon na nagngangalang Zamora. The Asterisk Man Eat. Nagalit din si Soul Wolf. Ang sino mang maglakas loob na saktan si MS Cruz ay dapat mamatay. Pinahahalagahan ng Soul Wolf at Killer Wolf si Missy na parang sariling anak nila. Ngayong may pumupuntirya sa kanilang pinakamamahal na babae. Hindi nakapagtataka na magagalit sila. Sa loob ng iligal na paggawaan ng dugo, unti-unting nagkamalay ang grupo ng matipunong lalaki na nawala ng malay ng 32. Ang eksenang nasa harapan nila ay nagpasiklab sa kanilang galit. Na-knockout sila sa kanilang turf. Paano lubos na hindi mabata? Isa itong malaking kahihiyan sa kanila. Kung ang balitang ito ay lumabas, paano pa nila muling maipapakita ang kanilang mga mukha dito? Hinding-hindi nila magagawa. Kaya, sila ay nakatakdang maghiganti. Ang pinakamatangkad at pinakamaskuladong lalaki. Si Ry Graves. Ang pinuno nila. Tinawag niya ang mga pagbaril sa ilegal na paggawaan ng dugo na ito. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa 3. Mga lalaki, maaari ba ninyong hayaan itong mag-slide? Tagatin mo ako. Hindi sumang-ayon ang lahat. Kung hindi ko ipaghihiganti ang sama ng loob na ito, isinusumpa kong hindi ako tao. Kahit kaya nating lunukan ang ating pride. Ito ay masyadong nakakahiya. How dare those 2 old geezers send someone to ambush us? Talagang tuso at tuso sila. Dapat nating alisin ang mga ito upang ipaghiganti ang ating nakaraang kahihiyan. Tumango si Ry. Oo, kailangan nating maghiganti. Gayunpaman, ang 2 matandang geezers na iyon ay nagdala ng ilang mga bihasang reinforcements.
Malamang na mahirap para sa aming apat na labanan sila. Chad, tipunin mo ang iyong mga tauhan. Maghayganti tayo sa lalaking iyon. Sigurado, tumango si Chad Ortega. Ngunit, Ray, saan natin hahanapin ang ating mga kaaway? Yung dalawang yun gumagalaw ng walang bakas. No need for you to search any further. Isang malakas at nakakatakot na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanilang mga ulo. Hinahanap ka namin. Sinong nandyan? Natigilan ang apat na matipunong lalaki at mabilis na tumangala. Mula sa butas sa itaas ng kanilang mga ulo. Dalawang figure ang lumundag muli. Hindi ba sila yung dalawang lalaking nakaitim na umamba sa amin kanina? Ang apat na matipunong lalaki ay natakot. Sumisigaw sa pagkabalisa. Bakit sila babalik muli? Hindi pa kami tumatawag ng tulong. Ano ang dapat nating gawin? Nanatiling kalmado at mahinahon si Ray. Nagtanong, sino kayo? Wala kaming mga nakaraang sama ng loob. O kamakailang mga hindi pagkakaunawaan. Kaya bakit mo kami tina-target? Ang dalawang individual na nakaitim ay 32 at 33. Na-offend mo ang boss namin. Ito ba ang tinatawag mong hindi nagtatanim ng sama ng loob sa nakaraan o sama ng loob sa kasalukuyan? Ngayon, dapat kang mamatay. Habang nagsasalita sila, 32 and 33 inches palapit sa apat na matipunong lalaki habang naglalabas sila ng nakamamatay na aura. Parehong 32 at 33 ay mahuhusay na mandirigma. Ang mamamatay tao nilang aura ay nanakot sa apat na matipunong lalaki. Nagpalitan ng tingin ang apat na lalaki. Tumibok ng malakas ang puso nila. Sa isang tingin, naghatid sila ng isang mensahe. Takbo, walang imak na salita. Tumalikod silang apat at tumakbo. Gayunpaman, sa sandaling sila ay tumakbo palabas. Nakita nilang nakaharang ang pasukan ng isang grupo ng mga tao. Ito ay walang iba kundi si Dexter, Soul Wolf, at Killer Wolf. Hindi masusukat ng apat na matipunong lalaki ang lakas ni Dexter at ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, naisip nila kahit gaano pa kalakas ang mga taong ito. Hindi nila posibleng madaig ang dalawang lalaking nakaitim sa loob. Mas gugustuhin pa nilang harapin ang iilang individual na ito kaysa harapin ang dalawang lalaking nakaitim. Walang pag-aalinlangan na sinugod ng apat si Dexter. Handa ng pilit na itulak ang kanilang daan. Walang pag-aalinlangan na sinugod ng apat si Dexter. Handa ng pilit na itulak ang kanilang daan. Nang kalahating metro na ang layo nila kay Dexter. Casual niyang pinakawalan ang isang hibla ng kanyang lakas. Ang pagdagsa ng enerhiya na ito ay parang isang kotseng humaharurot sa highway. Na nagpapalipad sa apat na matipunong lalaki. Nahulog sila sa isang pader. At agad itong bumagsak, na nagpapadala ng alikabok sa lahat ng dako. Ubo, ubo. Pagkatapos ng marahas na pag-ubo, ang apat na matipunong lalaki ay tumalsik ng dugo. Inangat nila ang kanilang mga ulo sa takot. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Dexter. Ano sa lupa ang nangyari? Hindi kami nakipag-ugnayan sa kanya. At hindi rin siya kumikilos. Bakit tayo na itaboy ng napakalaking puwersa ng biglaan? Ang lakas ng puwersang iyon. Parang hindi ito isang bagay na maaaring ilabas ng isang tao kundi tulad ng kapangyarihang bubuo ng isang makina. Ang mga taong ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa dalawang lalaking nakaitim sa loob. Kabutihan. Hindi ito kapani-paniwala. Sa sandaling ito, 32 at 33 ang lumabas at matagumpay na hinaranggan ang matipunong pag-urong ng mga lalaki. Nawala na sila ng pag-asa. Si Ray, isang taong may malawak na karanasan at kaalaman, ay nasa ilalim ng matinding panggigipit habang mataimtim niyang tinitigan si Dexter. Sino? Sino ba talaga kayong mga tao? Lumapit si Dexter kay Ray at sinabing, kaaway mo kami. Sabihin mo sa akin. Sino ang nag-utos sa iyo na puntiryahin sina Daniel at Hannah? Bakit nila ito ginagawa? Bumilis ang tibok ng puso ni Ray. Kinuha ba kayo ng dalawang matandang geezers? Bang! Walang pagdadalawang isip na binatukan siya ni Dexter. Magsalita ng magalang. Kung hindi, puputulan ko ang iyong dila. Sabihin mo sa akin. Sino ang eksaktong nag-utos sa iyo na gawin ito? Sa isang sipa,
Halos mapatay ni Dexter ang kalahati ng buhay ni Rai. Umuungol ang kanyang ulo na parang may biglang tumubo na tumor sa kanyang utak na nagbabantang sesabog. Ang sakit ay masakit. Unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan. Ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumangging sabihin ang totoo. Kalahati. Walang nag-utos sa amin. Yung mga matandang yun unang nag-provoke sa amin. Kaya naman lumaban tayo. Swoosh! Biglang bumulwak ang isang surge of energy mula kay Dexter. Na naging dagger na mabilis na naglaslas sa leeg ni Rai. Napunit ang leeg ni Rai kung saan bumubulwak ng husto ang dugo. Isang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Dilat ang kanyang mga mata. Matamang nakatitig kay Dexter. Ang kanyang mga tingin ay puno ng kawalan ng paniniwala at ayaw. Siya, naglakas loob siyang pumatay ng tao sa sikat ng araw. Kanina lang, may biglang sumulpat na punyal sa tabi niya at mabilis na dumausda sa leeg ko bago ito nawala. How on earth did he did that? Isa ba siyang magician? The asterisk man it. Ito ay hindi ka pani-paniwala. Makalipas ang 3 segundo, nawala ng malay si Rai at bumagsak sa lupa. Hindi gumagalaw. Ang dugong umaagos mula sa kanyang leeg ay nabahira ng lupa. Isang hindi pangkaraniwang makulay na pula. Kapansin-pansing matingkad. Ang nagyayelong tingin ni Dexter ay nahulog sa 3 pang matipunong lalaki. Biglang naramdaman ng 3 na parang naging target sila ng demonyo. Sila ay nanginginig ng hindi mapigilan habang ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Ang lokong ito, patay na patay tayo ngayon. Hinding-hindi sila mangangahas na ay bully sina Hannah at Daniel kung alam nilang mangyayari ito. Sa ngayon, 2 ang pagpipilian mo. Walang pakialam na sabi ni Dexter. Una, wala kang gagawin. Wala kang sasabihin. At papatayin kita. Ang isa pang pagpipilian ay upang ipakita kung sino ang kumukuha ng mga string sa likod ng mga eksena at hayaan silang kunin ang pagkahulog para sa iyo. Wala ka masyadong oras. Bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan ito. 3. 1. Hindi pa siya nakakatapos magsalita ay tumaas baba ang kamay ni Dexter na pinutol ang ulo ng isa pang matipunong lalaki. Nabahira ng sariwang dugo ang mukha ng 2 nakaligtas na matipunong lalaki. Ang 2 matipunong lalaki, na karaniwang walang takot, ay tuluyang nawalan ng pag-asa at nagsimulang sumigaw sa gulat. Nagkamali kami. Sasabihin namin sa iyo ang lahat. Si Mr. Zamora ang nag-utos sa amin na gawin ito. Si Mr. Zamora iyon. I'm begging you. Please spare me. Pakiusap. Nakagawa kami ng isang malaking pagkakamali. Ginoong Zamora. Ngumisi si Dexter. Tama nga ang hula niya. Tapos, sabi niya, ngayon, dalhin mo kami kay Mr. Zamora. Mabilis na sumagot ang matipunong lalaki. Hindi namin alam kung nasaan si Mr. Zamora. Kadalasan, makikipag-ugnayan sa amin si G. Zamora. Hindi namin siya makontak. Napabuntong hininga si Dexter. Sige. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Sa palagay ko wala akong magagawa kundi ang pagbigyan ng iyong hiling na kamatayan. Napabuntong hininga si Dexter. Sige. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Sa palagay ko wala akong magagawa kundi ang pagbigyan ng iyong hiling na kamatayan. Soul Wolf. Bigyan sila ng mabilis na pagtatapos. Teka. Mabilis na napabulalas ang matipunong lalaki. Wala talaga kaming ideya kung nasaan si Mr. Zamora. At hindi namin siya makontak. Pero alam namin na may mga taong makakarating sa kanya. Sabi ni Dexter. Magsalita ka. Sabi ng matatag na lalaki. To be honest, Mr. Zamora is a man of significant influence and power. Seemingly from a devil. Kararating lang niya sa lugar namin at nabawi na niya ang lahat ng kapangyarihan sa paligid. Si Mr. Zamora ay isang misteryosong tao. Bihira siyang magpakita sa publiko. Isang beses lang namin siya nakita. Gayunpaman, mayroon siyang kontak sa isang tao. At iyon ay si Mr. Kid mula sa buyback center. Kung gusto nating makilala o makausap si Mr. Zamora, pwede nating idaan kay Mr.
Kid. Mr. Kid mula sa buyback center. Napatingin si Dexter sa matipunong lalaki. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. O pagsisisihan kitang mabuhay. Pagkatapos, lumingon siya at sinabing, "Tara na, dapat nating makilala si Mr. Kid." Paalis na sana ang grupo. Biglang sumugod ang isang fleet ng mga van mula sa hindi kalayuan. Na umaabot sa 10. Mabilis na pinalibutan ng van si Dexter at ang kanyang mga kasama. Bumukas ang mga pinto, at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakahubad ang dibdib. Hawak nila ang mga bakal na paniki sa kanilang mga kamay. Mukhang mabangis at nananakot. Napuno ng galit ang mga gangster sa nakita nilang harapan. Ngayon lang nila nasaksihan na may naglaslas sa lalamunan ni Rai. Ang iba pang 3 pinuno ay nabugbog din at nabugbog. Na nagtamo ng matinding pinsala. Ito ay labag sa batas. Lubusang labag sa batas. Ang pinuno ng mga gangster isang lalaking kalbo ang sumugod kay Chad. "Chad, binugbog ka ba ng grupong ito ng mga tao? The asterisk man it. Kung hindi ko kikitil ang buhay nila ngayon. Hindi ako anak ng nanay ko." Sumulyap si Chad kay Dexter. Tapos sa 50 or so gangster. Taglit siyang nag-alinlangan. Dapat ba akong magpatuloy sa kompromiso at umatras? O dapat ba akong makipagsapalaran sa 50 o higit pang gangster na ito? Baka may chance pa para makabalik ako. Gaya nga ng kasabihan. Kahit si Hercules ay hindi makalaban sa dalawa ng sabay-sabay. Sa huli, nagpa siya si Chad na makipagsapalaran. Tinuro ni Chad si Dexter. Through clenched teeth, he said, "F*** it. Patayin silang lahat. Sila ang umatake sa atin. Pati si Rai ay namatay. Boys, atake." Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Chad. Ang 50 higit na gangster ay sumugod kay Dexter ng may pananakot. Ang banggaan ng kanilang mga sandata at paniki ay nagbunga ng isang kasiya-siyang symphony ng mga tunog ng kumalabog. Bahagyang ngumisi si Dexter habang nakatitig kay Chad. "Well, to be honest, ayoko rin talagang bigyan ka ng chance na mabuhay. Dahil sabik na sabik kang maabot ang iyong wakas. Bakit hindi ako papayag?" Biglang tumibok ang puso ni Chad. Napuno siya ng matinding takot sa ilalim ng nagbabagang tingin ni Dexter. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Chad nang makita niya ang 50 matatapang na lalaki. Naglalaro ka lang. Gaano man ka-Jose ang iniisip mo? Kaya mo bang talunin ang higit sa 50 tauhan ko? Madaling mapabagsak ka ng mga tauhan ko. Hindi nagtagal. Ang magkabilang panig ay nasangkot sa labanan. Hindi nagtagal ay bumalik ang kapayapaan sa lugar pagkatapos ng labanan. Lahat ng 50 higit na gangster ni Chad ay nakahandusay sa lupa. Pumahagulgol sa sakit at sumisigaw sa sakit. Sa kabilang banda, si Dexter at ang kanyang grupo ay nanatiling hindi nasaktan. Shitty. Paano sila magiging napakalakas? Napaisip si Chad. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Panay ang pagsulong ni Dexter patungo kay Chad. Nasira si Chad. Patuloy siyang umaatres at sumigaw. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Dadalhin kita agad kay Mr. Kid. Siya lang ang makakatulong sa iyo na makipag-ugnayan kay Mr. Zamora. You can't kill me. You can't kill me." Gayunpaman, itinaas ni Dexter ang kanyang kutsilyo bago pa matapos magsalita si Chad at laslasin ang lalamunan ng huli. Lahat ng mga palatandaan ng buhay ay umalis kay Chad habang siya ay bumagsak sa lupa at tumigil sa paggalaw. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pagsuway. Takot, at galit, bumaling ang tingin ni Dexter kay Ronan. "I wonder, willing ka bang makipagtulungan sa akin? I wonder, willing ka bang makipagtulungan sa akin?" Si Ronan ay nakaugat sa lugar. Nagyelo. Ilang beses na sinubukan ni Dexter na tawagan si Ronan para mabalik siya sa realidad. Tabik siyang tumango. "Siyempre, masaya akong tulungan ka. Dadalhin kita kay Mr. Kid sa sandaling ito. Hanggat iniligtas mo ang aking buhay. Gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo." Bulalas ni Dexter. "Lead the way." Kaagad.
Dinala ni Ronan ang grupo sa buyback center para hanapin si Alan. Ang buyback center ay matatagpuan sa parehong shantytown. Kaya naman hindi ito kalayuan sa ilegal na pagawaan ng dugo. Hindi pa sila gaanong naglalakad bago sila nakarating. Ang negosyo ng buyback center ay hindi eksaktong umuunlad. Ang malawak na lugar ng imbakan ay nakakatakot na walang laman. Na walang gaanong strap na makikita. Pumasok ang grupo sa looban. Ngunit walang ibang tao. Dito nakatira ang may-ari ng buyback center na si Mr. Kidd. Maingat na pakilala ni Ronan. Sa oras na ito, baka umuwi na si Mr. Kidd para maghapunan. Gusto mo bang maghintay dito sandali? O pupunta tayo sa bahay niya? Malamig na sagot ni Dexter. Palabasin mo siya. Natigilan si Ronan. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Dexter. To be honest, walang kwenta ang mga pakulo mo sa akin. Nakikita ko mismo sa iyo. Binigyan mo si Mr. Kidd ng ulo, para makapag-set up siya ng bitag dito. Tama ba ako? With a bitter smile, Ronan said, Hehe, gaya ng inaasahan. Hindi ko ito maitatago sa iyo. Mas may kakayahan ka pa sa inaakala ko. Tatingin mo ba dahil lang sa matalo mo ang mahigit 50 gangster? Mababali mo na kami at hindi seryosohin. Well, sabihin ko sa iyo, sa lipunan ngayon, hindi ito tungkol sa dami ng tao na mayroon ka, kundi sa mataas na teknolohiyang taglay mo. Ngumisi si Dexter kay Ronan at nagtanong. Ipagdasal mo, ano itong high technology na sinasabi mo? Iminuwestre ni Ronan ang kanyang kamay at sumigaw. Halimbawa, isang baril. Boys, lumabas na kayo. Swoosh! Swoosh! Agad na nagkagulo ang mga nakatagong sulok sa paligid ng buyback center nang sunod-sunod na lumabas ang mga lalaking armado ng mga baril sa likod ng kanilang mga saplot. Tinaman ng tingin ng lalaking magulo ang buhok kay Ronan. Naiinis siya habang pinapagalitan. The asterisk man it, Ronan. Bakit mo sila dinala dito? Kung sakaling malantad itong base ko, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? With a wry smile, Ronan replied, I'm at my wits' end too. Kung hindi ko sila dinala sa iyo, patay na ako. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang si Alan, ang amo ng buyback center. Pinalaan din niya si Dexter. Huwag kang gagawa ng biglaang galaw. Ang mga taong ito ay mga bawal. Maglalakas loob silang bumaril at pumatay. Tinulyapan siya ni Dexter pero hindi pa rin kumibo. Sa mga mata ni Dexter, si Ronan ay isa ng patay. Hindi mahalaga kung nasaan si Ronan ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagbabago lamang ng lugar para sa kanyang kamatayan. Tinaman ng tingin ni Alan si Dexter. Malungkot ang ekspresyon niya habang nagsasalita. The asterisk man it, Ronan. Mga walang kwenta talaga kayo ha. Hindi ako makapaniwalang natalo ka sa grupo ng mga B** starred na ito. Babala ni Ronan. Hinding-hindi mo sila dapat maliitin. Napakalakas nila. Sagot ni Alan. Ha, kahit gaano pa sila kalakas. I doubt na matatalo nila ang baril ko. Awkward na tumawa si Ronan. Maganda ang sinabi mo, Alan. Sa mundo ng martial arts, walang hindi magagapi. Ang bilis lang ang walang kapantay. Ang pagkilos ng paghuli ng bala gamit ang iyong mga daliri ay umiral lamang sa telebisyon. Itinuon ni Alan ang atensyon kay Dexter. Makinig kayong lahat. Ako ay isang relihiyosong tao. Kaya hindi ako karaniwang nasisiyahan sa pagkitol ng buhay. Kaya, nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataon ngayon na kusang sumuko. Putulin ang iyong sariling mga dila. At itago ito sa iyong sarili. Kung gagawin mo, baka iligtas ko lang ang buhay mo. This is your only chance. Sana samantalahin mo ang pagkakataon. Ngumiti ng malapad si Dexter. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Ihulog mo ang iyong baril. Putulin ang iyong sariling mga paa. At pagkatapos ay dalhin ako kay Mr. Zamora. Baka sakaling maligtas ko ang iyong buhay. Noong una, nabigla ang lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napahagalpak sila ng tawa. Siguradong may naririnig ako, di ba? Napapaligiran sila. At isang dosenang mga baril ang nakatutok sa kanila.
Hindi sila armado. Ngunit kumpiyansa silang mangako at bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanilang mga kalaban. Huwag kang masyadong magyabang. Hindi ka gaanong kahanga-hanga. Naiinip na sabi ni Alan. Jeez, marami ka talagang kalokohan. Magbibilang ako ng 3. At kung hindi ka susuko, makikita mo ang Grim Reaper. 1, 2. Naiinip na sabi ni Alan. Jeez, marami ka talagang kalokohan. Magbibilang ako ng 3. At kung hindi ka susuko, makikita mo ang Grim Reaper. 1, 2. Akmang kikilos na ang nag-iisang lobo. Pinigilan siya ni Dexter. Iwan mo sa akin. With that, marahang inilahad ni Dexter ang kanyang kanang kamay. Biglang, hindi mabilang na mga anino ang nagpolarize mula sa kanang kamay ni Dexter habang humahampas sila sa dosenang mga armadong iyon. Lumipad ang malabong mga kamay na ito patungo sa mga armadong lalaki at naging matalas na talam. Pilit nilang tinadtad ang mga braso ng mga armadong lalaki bago naglaho. Sa sumunod na segundo, naputol at bumagsak sa lupa ang dosenang mga armas ng mga armadong lalaki na may hawak na baril. Pumalsik ang dugo kung saan-saan. Kakabutihang palad, na ilalabas ni Soul Wolf ang kanyang enerhiya sa oras. Kaya ang dugo ay tumalbog sa kanyang enerhiya at naiwasan ang pagtilamsik sa kanya at sa iba pa. Ang bilis naman ng atake ni Dexter. Natapos ito sa isang kisap mata. Si Alan at ang kanyang grupo ng mga gunmen ay halos walang oras na mag-react. Sumigaw siya, sunog, at sabay-sabay na hinayla ng mga gunmen ang gatilyo ng kanilang mga baril. Noon lang nila napagtanto na ang kanilang mga kamay ay hindi na sumusunod sa aking mga utos. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan nilang wala na ang kanilang mga braso. Matagal na umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakasakit ng pusong hiyawan. Kung ikukumpara sa pisikal na sakit na kanilang nararamdaman, ang takot sa loob nila ay nagdulot ng higit na pagkabalisa sa kanila. What the freak? Ano ang nangyari sa atin? Bakit biglang nabali ang mga palad natin? Nakita na lang nilang casual na ikinaway ni Dexter ang kanyang kamay. Nasinundan ng mga sinag ng liwanag na nakakalat sa lahat ng direksyon bago maputol ang kanilang mga palad. Si Dexter ba ang gumawa nito? Ito ay ganap na walang kaparerekon. Ang mga nabigla ay hindi lamang si Alan at ang kanyang mga tauhan, kundi pati si Soul Wolf at ang iba pa. Lahat sila ay tumingin kay Dexter na may labis na interes. Nagtatanong, Dexter, paano mo nagawa iyon ngayon lang? Ito ba ang Diyos na may sandata ng 1,000 tao? Bakit hindi ko nakitang ginamit mo ang galaw na ito dati? Tanong ng isa. Ito ay pamana lamang ng hari ng Eurasia. Ang Eurasia Sword. Wala naman masyado. Sabi ni Dexter. Eurasia Sword. Ngayon lang. Malinaw na ginamit mo ang kamay mo, sabi ni Soul Wolf. Ang esensya ng Eurasia Sword ay ang paggamit ng kamay bilang talam. Paglilinaw ni Dexter, mabilis na napagtanto ni Soul Wolf at ng iba pa ang isang bagay. Ang Eurasia Sword na ito ay tila hindi ganoon kalakas. Ayos lang ito laban sa mga ordinaryong tao. Ngunit kung gagamitin ito laban sa atin, mayroon tayong humigit kumulang 30% pagkakataon na makayanan ito. Dito, tinabi ni Dexter. Ngayon ko lang nahawakan ang unang antas ng Eurasia Sword. Kaya hindi pa ito ganoon kalakas. Umugat ng matalim na hininga si Soul Wolf. Unang level pa lang. At ganito nakalakas. Kung ito ay nilinang hanggang sa ika-10 antas. My goodness. Iyon ay magiging hindi ka panipaniwala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Itong Eurasia Sword ay may 1,000 antas. Sabi ni Dexter. Lahat, kabilang ang Soul Wolf, Killer Wolf, at Ares, ay hindi nakaimik. The Asterisk Man. Kaunang antas lamang. Ang Eurasia Sword ay nagkaroon ng 70% pagkakataon na maalis ang Soul Wolf at ang iba pa. Kung ito ay nilinang hanggang sa 1,000 antas, ang Eurasia Sword ay maaaring mangibabaw sa universo. Lumapit si Dexter kay Alan. At sa malamig at walang pakialam na boses, tinanong niya, ito na ba? Si Alan ay natakot sa kanyang talino. Umiiyak. Maawa. Mabuti Ginoo. Awa. Napagtanto ko ang aking pagkakamali.
Ginagawa ko talaga. Iligtas mo ang aking buhay. At gagawin ko ang anumang hilingin mo. Sa ilalim ng banta ng kamatayan. Kahit na ang pinakamatigas na tao ay humingi ng awa. Ang dating mayabang at hindi sumusukong si Alan ay mas masahol pa sa isang wimp ngayon. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Mr. Zamora, ang taong nasa likod mo. Bakit gusto niyang harapin mo sina Daniel at Hannah? Tanong ni Dexter. Daniel at Hannah. Sandaling natigilan si Alan bago nagtanong. Ang tinutukoy mo ba ay ang matatandang mag-asawa na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng basura? Tumango si Dexter. Oo. Napalunok si Alan. Huwag. Huwag mong sabihin sa akin. Kinuha ka ng matandang mag-asawang iyon para tulungan sila. Sila ang mga in-laws ko. Sagot ni Dexter. Ano? Namutla ang mukha ni Alan. Nanginginig ang mga labi. Ikaw. Ikaw ang manugang nila. Ako ay mapapahamak. Kung alam ko lang na may ganito silang kagaling na manugang. Hindi ako maglalakas loob na ay bully sila. Hihingi ako ng tawad sa kanila. At luluhod ako sa harap nila. Tila hindi alam ni Alan ang pagkakakilanlan ni Daniel at Hannah. Kung hindi, dapat ay nahulaan niya na si Dexter ang dating Great Marshal. Pinindot ni Dexter. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ba talaga ang gusto ni Mr. Zamora na gawin mo? Mabilis na sumagot si Alan. Gusto niyang ma-corner natin ang dalawang elder. Ideally pushing them to commit suicide. Gayunpaman, partikular niyang inutusan kami na tiyakin ang kaligtasan ng batang babae. Na sinasabi na siya ay napakahalaga. Oh, ano ang silbi ng batang babae na iyon? Tanong ni Dexter. Umiling si Alan. Natatakot ako na hindi ko alam. Isa lang akong kulang-kulang. At hindi ko alam ang mga ganitong confidential na bagay. Malalim ang iniisip ni Dexter. Sige, dalhin mo na kami kay Mr. Zamora ngayon. With a wry smile, Alan said, hindi ko alam kung nasaan si Mr. Zamora o kung ano ang background niya. Makipag-ugnayan lang ako sa kanya. Pero hindi rin ako naglakas loob na makipag-ugnayan sa kanya ng madalas. Kung gayon makipag-ugnayan sa kanya ngayon at hilingin sa kanya na hanapin ka. Sabi ni Dexter, maliban kung natapos ang gawain. Tiyak na hindi darating si Mr. Zamora at hahanapin ako. May bawal siguro siya kaya hindi siya madalas lumabas sa Oakland City, sagot ni Alan. Sige, sabihin mo sa kanya na nagawa mo na ang iyong misyon. Sabihin sa kanya na si Hannah ay itinaboy sa kanyang kamatayan. At si Daniel ay nasa katapusan ng kanyang katalinuhan. Handa na iwanan ang maliit na batang babae at kitilin ang kanyang sariling buhay. Utos ni Dexter, habang binibigkas niya ang mga katagang ito. Kumirot ang puso ni Dexter. Kung hindi ako bumalik sa oras, malamang na ang aking mga salita ay naging isang katotohanan. Hindi ba? Para mailigtas ang sarili niyang buhay. Ang tanging nagawa ni Alan ay tumango at sabihin. Sige, tatawag ako ngayon din. Ang telepono ay tumunog ng 5 o 6 na beses bago ito kumonekta. Isang malalim at makapangyarihang boses ang umalangaw-ngaw sa telepono. Sinong nandyan? Nagmamadaling sinabi ni Alan. Mr. Zamora, may business proposition ako para sa iyo. Interesado ka bang makipagsapalaran sa industriya ng pag-recycle ng basura? Ito ang sikretong code na ginamit ni G. Zamora para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Alan. Walang pakialam na sagot ni G. Zamora, okay. Sige, anong problema? Dala ang sakit. Napabulala si Alan sa tuwa. Mr. Zamora, mayroon akong magandang balita. Kumpleto na ang gawaing ipinagkatiwala mo sa akin. Si Hannah ay itinulak sa kanyang kamatayan. At si Daniel ay itinulak din na kitilin ang kanyang sariling buhay. Na iniwan ang maliit na batang babae na mag-isa. Kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan. Si Daniel ay dapat na makahanap ng bagong tahanan para sa batang babae nitong ilang araw. Mabuti. Napakahusay. Mahusay na ginawa. Sa wakas ay may bahid ng init ang boses ni Mr. Zamora. Susunod. Maaari kang magpatuloy ayon sa orihinal na plano. Mabilis na tumango si Alan. Naiintindihan ko.
Aayusin ko kaagad. Natapos ang tawag. Walang pakialam na tumingin si Dexter kay Alan. Sabihin mo sa akin. Ano itong orihinal na plano na sinasabi niya? Bukod sa amin. Naglagay din si Mr. Zamora ng isang pawn sa shantytown na ito. Mabilis na sabi ni Alan. Unlike us, hindi binubuli ng pawn na ito sina Daniel at Hannah. Takabaligtaran. Madalas niyang tinutulungan sila, na nagdadala ng init sa kanilang buhay. Pinlano ito ni Mr. Zamora upang matiyak na kapag sina Daniel at Hannah ay nasa wakas, ipagkakatiwala nila ang kanilang maliit na batang babae sa pawn na ito. Pagkatapos, ibebenta ng pawn ang batang babae sa amin. Ano pagkatapos nito? Anong gagawin mo pagkatapos mong makuha si Missy? Tanong ni Dexter. Hindi kami sigurado tungkol dyan. Pero lagi kaming handa na sundin ang utos ni Mr. Zamora. Sagot ni Alan. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, malamig na tumugon si Dexter. Gusto kong makita kung ano ang gusto ninyong gawin. Tapos maglalaro tayo. Sa Killer Wolf, Ares, Tyler, Nameless, at Alfred. Inutusan ni Dexter. Manatili kayo rito at bantayan ang mga taong ito. Huwag hayaang maglabas sila ng anumang impormasyon. Naiintindihan. Sagot nila. Pagkatapos ay bumaling sa Soul Wolf. Tinabi ni Dexter. Soul Wolf. Tumama ka sa akin. Tumango si Soul Wolf. Lahat tama. Dexter. Paano natin haharapin ang lalaking ito? Tinuro niya si Ronan. Binigyan ko siya ng chance. Pero hindi niya ito pinahalagahan. Dahil iyon ang kaso. Pagbigyan natin ang kanyang hiling. Sabi ni Dexter. Matagal nang nawala ng katinoan si Ronan nang lumuhad siya. Humihingi ng awa. Patawarin mo ako. Mangyaring iligtas mo ako. Sir. Ako Tinapos ni Soul Wolf ang kanyang buhay sa isang sampal. Pagkatapos, bumalik sa ospital sina Dexter at Soul Wolf. Habang nasa daan, maingat na nagtanong si Soul Wolf. Dexter, sa tingin mo ba ay may kakaiba dito? Nakakayahan ni Mr. Zamora. Nagawa niyang masakop ang underworld dito. Hindi naman dapat problema sa kanya ang pagbagsak kay Missy, diba? Bakit siya magpapakahirap para ay set up ang elaborate scheme na ito? Para lang matarget si Missy. Ginoo, Zamora must have some concerns, such that he is not able to take down Missy directly. So he set up this scheme. Tugon ni Dexter. Tama. Pareho ang iniisip ko. Pero ano nga ba ang kinatatakutan nitong Ginoong Zamora? Tanong ni Soul Wolf. I think I can guess some of it. Tara, ihahatid na kita para hanapin ang sagot. Sabi ni Dexter. Mabilis na nakarating sa ospital sina Dexter at Soul Wolf. Gayunpaman, hindi sila agad pumunta sa ward ni Missy. Sa halip, tumungo sila sa isang liblib na sulok sa silangang bahagi ng ward. Pumunat ang noo ni Lone Wolf. Dexter, may bumubuntot sa atin.